Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-KB, lalong-lalo na po sa inyo kabanong. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Inigo. Isa po kong journalist. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang pinagsama-samang bersyon mula sa kwento ng mga miyembro ng angkan namin. Inayos ng maigi ang mga detalye, kinalap mula pa sa pinakamatandang kamag-anak namin ang mga mahalagang bahagi ng kwento. Kaya naman nabuo namin ang kwento ng aming ninuno, si Salik Imang, ang kauna-unahang antingero noong panahon ng Kastila. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa hindi kilalang baryo sa Laguna, naninirahan ang unang henerasyon ng angkan namin. Kilala ang pamilya ni Lolo Salik sa pagiging matapang, palaban at walang inuurungan na kahit na sino. Ang kaso, noong December 30, 1896, nabulabog ang buong angkan namin sa balitang dumating. "Ama, ang Senyor Pepe!" Natigilan sa pag-aayos ng hapagkainan si Lolo Salik nung humahangos na dumating ang kanyang panganay na anak, si Pepito. Baka sa mukha nito ang labis na lungkot at pangamba. May tumulo na ring luha mula sa magkabila nitong mata. O bakit, Pepito? Ano nangyari sa senyor? Ama, hinatulan ng Senyor Pepe ng mga Kastila. Binaril siya sa Bagong Bayan. Tila gumuho ang mundo ng lahat ng kadugo namin na nakarinig sa sinabing yon ni Pepito. Nanginig ang ilan sa sobrang lungkot at takot. Kabanong, sa maniwala po kayo o sa hindi, ang angkan namin noon ay minsan ang nakadaupang palad si Jose Rizal. Nagagawi siya sa pansitan ni na Lolo Salik noon. At mula noon, naging malapit na siya sa puso ng angkan namin. Dahil sa mga payo nito kay Lolo Salik, nagkaroon ng matinong landas ang buhay niya. Naging isa si Lolo Salik sa masasabing mayaman sa lalawigan ng Laguna. 4 na beses lang na nakasama ni Lolo Salik si Pepe. Pagkatapos noon ay hindi na muli silang nagkita. Nalaman na lang ni Lolo Salik na nakakulong na pala ang pambansang bayani. Pepito, hindi ka nais-nais na magbibiro ka ng ganyan na. Kaarawan pa naman ngayon ng kapatid mo. Ama, hindi po ako nagbibiro. Ang mga sinasabi ko ay totoong nangyari. Kaninang 7 ng umaga, kitang-kita ng aking 2 mata ang pagbagsak ng senyor sa lupa. Binaril siya, Ama. Mangiyak-ngiyak si Pepito nung tanghaling yon. Tila nanlambot naman si Lolo Salik nang mapagtanto na totoo nga ang sinasabi ni Pepito. Nagsimula na ring mag-iyakan ng iba pang anak ni Lolo Salik. Ganon din ang mga pinsan ni Pepito. Kahit na naniniwala na si Lolo kay Pepito, gusto pa rin niyang makita si Jose Rizal. Dakong 1:00 ng tanghali kasama si Pepito at ang iba pa nilang mga kalugar, tumungo sila sa Bagong Bayan. 5:00 na ng hapon na makarating sila roon. Pero sa kasamaang palad, wala na ang pakay nila roon. Pero nakita nila ang naiwang dugo sa lupa. Nabase kay Pepito, dugo daw yon ni Pepe. Dito ko mismo nakita na binaril ang senyor. Nakapila sa likuran niya yung mga may hawak ng baril. May kalayuan ako sa kanila dahil nakatago lamang ako noon eh. Pero nang lumapit ako, narinig ko na 4 sa mga bumaril sa senyor ay mga Pilipino rin. At bakit naman sila papayag na barilin ng isang Pepe? Dahil sa likuran nila ay may mga Kastila rin. May mga hawak na baril at nakatutok pa sa kanila yun. Bumuntong hininga na lamang si Lolo Salik. Napapailing at pilit pinipigilang maiyak. Sa kaliwang banda, nakita nila ang isang aso na pamilyar sa kanila. Nakaupo lamang yun sa gilid habang nakatingala sa langit. Nagsalubong ang kilay ni Lolo Salik. Naalala nila bigla ang kwento ni Pepe na meron daw itong alagang aso. At ang pangalan daw nito ay Usman. Usman? Vergüenza? Hindi. Bata pa ang senyor nung magkaroon siya ng asong gano'n ang pangalan. Ama, kailangan na nating umalis. Nandiyan na ang mga Kastila. Napalingon pa ulit si Lolo Salik sa kinilalagyan ng aso. Pero mahiwagang nawala na roon ang aso na hinala niyang aso ni Rizal.
Nakalis naman sila sa bagong bayan ng ligtas. Walang nakakita sa kanila kahit isang Kastila. At dahil masyadong delikado kung magpapakalat-kalat sila sa daan, naisipan ni Lolo Salik na sa gubat sila dadaan. Matatagalan sila makabalik ng Laguna dahil maglalakad lang sila. Pahirapan din kasi ang makasakay noon ng kalesa. Bukod kasi sa strikto ang mga Kastila, baka pagkinalaan pa silang kalaban dahil marami-rami sila. Namayapa man ang senyor, pero mananatili sila sa puso nating lahat. Kayo, mga kadugo ko, hanggat nabubuhay tayo, lagi nating itatatak sa ating isipan na wala tayong ibang gagawin kundi ipagtanggol ang ating bayan. Naiintindihan niyo ba ako? Sabay-sabay na tumango ang mga yon. Ama, hindi naman sa ako ay naduduwag. Subalit, magagawa kaya natin na tapatan ng puwersa ng Kastila? Gayong tayo ay mga antingero lamang? Pepito, anak, hindi mo dapat tinitingnan sa mababang paraan ang pagiging antingero. Dahil tayo ay hindi lamang basta manunugis o mandirigma. Tayo ay anak din ng Diyos. Gamit ang ating mga anting-anting na may basbas ng Panginoon, lalaban tayo sa kanila. Tandaan nyo, ang buhay na walang pinaglalaban ay mas masahol pa sa buhay ng isang tamad at walang pakialam. Matapos ang kanilang pagpapahinga, naglakad na rin sila ulit. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nakaramdam sila ng tila merong sumusunod sa kanila. Sinenyasan ni Lolo Salik ang mga kasama niya. Sabay-sabay silang umupo at tumawag sa kanilang mga dalang itak. Bakit, Ama? May mga senyales ba na may Kastila? Hindi Kastila. Mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi pangkaraniwang nilalang? Ibig niyong sabihin? Mga aswang. Bukod sa mga Kastila, matindi ring kalaban nila Lolo Salik ay ang mga aswang. Sa mga hindi nakakaalam, noon pa man meron na talagang aswang. At ang mga nilalang na yon ang talaga rin naman nagpahirap kina Lolo Salik. Kasama, ihanda nyo ang inyong mga sarili. Marahan na naglakad sila Lolo Salik paabante. Ilang sandali lang, isang matandang babae na ang nakita nilang nakatayo sa gitna ng kanilang daraanan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gubat na ito? Ipakilala mo ang iyong sarili. Ang una nilang narinig ay ang mahinang tawa ng matandang babae. Dahil doon, nakaramdam ng panganib sina Lolo Salik. Kaya naman, marahan silang naglakad palapit sa matanda. Ipakilala mo ang sarili mo. Leonora. Leonora ang pangalan ko. Leonora. Kung ganun anong ginagawa mo rito? Salik Imang. Ang kilalang antingero ng lalawigan ng Laguna. Kung hindi mo sasagutin ang tinatanong ko, mapipilitan akong ituring kang isang kalaban. Salik, hindi mo ramdam kung anong uri ng nilalang ang iyong kaharap. Tumawa na naman ng mahina ang matanda na parabang ito ay nang iinsulto at nang aasar. Kung ganon, ikaw nga ang aswang na nararamdaman ko sa kagubatang ito. Inabisuhan ni Lolo Salik ang mga kasama niya na ibaba ang mga armas. Kinalito naman yun ng anak niyang si Pepito. Dahil kung tutuusin, papaslangin nila ang matandang yon dahil mortal din nilang mga kalaban ang mga aswang. Ano ang iyong pakay? Nabalitaan ko ang nangyari sa senyor. Lubang nakakalungkot ang sinapit niya. Kung tinanggap lamang niya ang aking alok, may pag-asa pa siyang masilayan ng liwan at kinabukasan. Ano ang iyong sinasabi? Nakausap ko ang senyor bago siya dalhin sa bagong bayan. Sinubukan ko siyang tulungan para humaba pa ang kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, tumanggi siya nang malaman niya na ako ay isang aswang. Ako ay labis na nanghihinayang. Dahil yang gawlang naman ang makakasalba sa kanya nung mga sandaling yon. Lapastangan! Anong karapatan mong ialok sa senyor ang pagiging jablon niyong mga aswang? Salik, alam mo at alam ko rin na iisa lamang ang ating hangarin.
Yun ay ang mapalaya sa mga Kastila sa ating bayan. Kung sasailalim kayo sa aming pamamalakad, mas malaki ang ating pag-asa na may panalo ang laban. Magpayanggaw kayo at makakamit nyo ang kakaibang lakas at bilis na makakatalo sa mga Kastila. Yun lamang ang nag-iisang paraan upang makalaya tayo. Manahimik ka! Dali-daling lumapit si Lolo Salik sa matanda. Gamit ang maalamat nitong itak, ay sinubukan nitong tagain ng matandang si Leonora. Ang kaso nga lang, mabilis din itong nakailag at nakatungtong sa sanga. Senyor, batid kong matagal nang makaaway ang aswang at sangkatauhan. Ngunit sa kalagayan ng ating bayan, mukhang kailangan na nating magkaisa. Hindi mo mabibilog ang aking ulo. Minsan yun ang nilinlang ang mga tao. Hindi na yun mangyayari pang muli. Pag-isipan mong mabuti, senyor. Huwag mo nang hintayin pa na mas marami pang kilalang Pilipino ang pumanaw. Tumawa na naman ng nakakaloko ang matanda. Para itong palakalang na tumalon-talon paalis. Huminga na lamang ng malalim si Lolo Salik. Maigpit ang hawak nito sa itak. Hindi mawala-wala sa kalooban niya ang galit para sa mga aswang. Minsan na kasing niloko ng mga nilalang na yon ang grupo ng mga manunugis. Inimbita raw ang mga manunugis sa isang usaping pangkapayapaan. Pero sa huli, minasakir lang ang mga manunugis sa kagubatan. Anak ng dyablo! Lapas ka! As ng loob na impluwensya ng senyor na maging kagaya nila? Ama, paano kung tama nga matanda? Paanong nahihibang ka ba? O sinasapian ka ng masamang espiritu? Pakinggan mo nga ang iyong sarili. Paano mo nagagawang paniwala ng isang kampon ng kadiliman? Mas pipiliin ko pang kumapit sa lubid na malapit ang maputol kaysa kumapit sa patalim na demonyo ang may-ari. Padabog na umalis si Lolo Salik. Napapailing na lamang si Pepito. Hindi nito inakala na magagalit ang ama niya. Pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakbay. Sa awa naman ng Diyos, nakabalik sila ng Laguna nang walang nakakasalubong na Kastila. Tulala at hindi makausap ng maayos si Lolo Salik noong mga sandaling yon. Napansin naman yon ng iba naming kadugo. Hindi kasi sila sanay na tahimik at malalim ang iniisip ni Lolo Salik. Habang tahimik ay lumapit si Pepito kay Lolo Salik para kausapin ito. Sa pagkakataong yon ay kalmado na rin naman si Lolo. Umupo si Pepito sa tabi ng kanyang ama at saka nagsalita. Ama, nais ko lamang pong humingi ng paumanhin sa mga sinabi ko kanina. Hindi ko pinag-isipan ng maigi yung aking mga tinuran. Kaya sana mapatawad mo po ako. Anak, hindi ako galit sa iyo. Dala lamang ng damdamin kaya kita nasigawan kanina. Isa pa, sadyang mabigat lamang ang aking kalooban dahil sa pagkawala ng Senyor Pepe. Lato tayo, lubang apektado sa kanyang sinapit. Ngunit, kailangan natin magpatuloy. Lalo na ngayon, Ama. Ang mga Kastila ay unti-unti nang nahahanap ang ating baryo. Bakit? May namataan na naman bang Kastila sa ating baryo? Ayon po sa pamilya Burgos, isang Kastila ang kanilang nahuli nitong tanghali. Pinaslang nila kagad upang hindi na makarating pa sa ibang Kastila ang pananatili natin dito. O sige, bukas ng umaga, abisuan ng mga pamilya na may layong labanan ng puwersa ng mga Kastila at ipaalam na rin sa kanila ang tungkol sa layunin ng mga aswang. Nararamdaman kong lalasunin nila ang isipan ng mga tao upang maging kagaya rin nila. Naiintindihan ko po, Ama. Bukas na bukas din ng umaga, ititipon ko ang mga mamamayan natin. Maraming salamat, anak. Tunay kang maaasahan. Tinapik pa ni Lolo Salik ang balikat ng kanyang anak. Nagawa na rin itong ngumiti kahit na mabigat pa rin ang kalooban. Pumasok siya sa kanilang pansitan. Dumiretso siya sa kusina. Doon ay kinuha niya ang isang tinidor na nakabukod sa ibang mga tinidor. Agad na umarko sa labi niya ang ngiti.
Dahil ang tinidor na yon ay huling ginamit ni Rizal noong pumasyal yun doon. Senyor, ipinapangako ko sa iyo ang iyong kabayanihan na hindi masasayang. Lalabanan namin ang mga Kastila at hindi ako papayag na sa muli nating pagkikita ay wala akong dalang mabuting balita. Hiling ko lang sana kung nasan ka man ngayon, ikaw ay payapa at masaya. Habang nasa kalagitnaan ng pagdadrama, ay biglang dumating naman ang pamangkin ni Lolo Salik na si Abner. Tarantang-taranta ang mukha nito at pawis na pawis. Tiyo! Ang Senyora Magda! Anong nangyari sa senyora? Bigla na lamang siyang nagwawala. Namumula ang kanyang mga mata at para itong nais pumaslang. Maaba ang kanyang mga kuko at naglalaway rin siya. Napilitan ng kanyang mga kaanak na igapo siya upang wala siyang masaktan. Nung mga sandaling yun ay nagmamadaling lumabas ng pansitan si Lolo Salik. Agad siyang nagpunta sa kinaroroonan ng bahay nila Senyora Magda. Si Senyora Magda ay kilalang mga awit sa kanilang baryo. Dumadayo-dayo ito sa kung saan-saang lalawigan para lang mang-entertain. Dahil din sa kausayan at taglay na kagandahan, nagkakaroon siya ng access sa mga Kastila. Nakakapasok siya sa kuta ng mga Kastila nang walang kahirap-hirap. Yun ay dahil marami ding nagkakagusto sa senyora. Si senyora din ang nagbibigay ng impormasyon kina Lolo Salik noong mga panahong yon. Kaya naman, ganun kataas ang respeto ni Lolo Salik sa kanya. Sa bungad pa lamang ng tirahan ni Senyora Magda ay nakasalubong na ni Lolo Salik ang ama ni Senyora, si Senyor Eduardo. Senyor Eduardo, anong nangyari sa inyong anak? Hindi ko nga rin alam, Senyor Salik. Basta't mula kahapon ay nagkaganyan na siya. Meron ba siyang pinuntahan na lugar bago mangyari ito? Ang sabi niya sa akin ay unang sumakit ang kanyang tiyan matapos siyang kumain sa isang okasyon. Sa Maynila, doon siya nagtungo kahapon. Mari ko bang makita ang senyora? Halika, senyor. Sumama ka sa akin. Inhatid ni Senyor Eduardo si Lolo Salik kung saan nakakulong at nakagapos ang senyora. Pagdating nila roon ay tumambad agad kay Lolo ang isang dalagang babae na ibang-iba na ang mukha. Maging si Senyor Eduardo ay nagulat din nang makita yon. Magda, anak, ano nang nangyari sa iyo? Nataranta na si Senyor Eduardo ng mga sandaling yon. Hindi na niya halos makilala si Magda sa anyo nito. Habang si Lolo Salik naman, nilapitan ng dalaga at tiningnan ng malapitan ng mukha. Umangil-angil pa ang babae at parang gusto siyang sakmalin. Senyor, huwag ka sanang mabibigla sa aking sasabihin. Bakit? Ano ba sa tingin mo nangyari sa anak ko? Senyor, ang senyora, nayanggaw. Nagsalubong ang kilay ni Senyor Eduardo. Baka sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Lolo Salik. Yanggaw, ang pamamaraan ng aswang na magparami ng kanilang bilang. Nakatitiyak ka ba sa sinasabi mo, Senyor Salik? Kung nais nyo, kumuha ka ng bawang. Sakaling matakot si Magda sa bawang ay isa lang ang ibig sabihin nito. Siya nga ay nayanggaw ng mga aswang. Sandaling umalis si Senyor Eduardo. Nang bumalik ito ay may daladala na itong isang supot ng bawang. Hindi pa nilalabas ni Senyor Eduardo ang bawang ay parang natataranta na agad ng dalaga. Nang mga sandaling yon kabanong maging si Senyor Eduardo ay nakumbinsi na ang anak niya ay isa na ring aswang. Napapailing si Senyor Eduardo. Napaupo na lamang ito dahil sa panlulumo. Senyor, maaari mo bang paggalingin ang aking anak? Senyor, hindi ako espesyalista sa ganyang kaso. Isa akong antingero. Hindi ako albularyo kaya wala akong kaalaman sa pagpapagaling ng taong naiyanggaw. Ito ang isusukli mo sa aking anak sa kabila ng lahat ng ginawa niya para sa inyo. Siya ang tagahatid ng impormasyon tungkol sa mga Kastila sa Maynila. Kaya tulungan mo ang anak ko. Hindi ko matatanggap na maging aswang siya. Patawarin mo ko, senyor.
Pero ang mga anting-anting ko ay hindi rin siya kayang pagalingin. Kung nais mo, makikipag-ugnayan ako sa mga albularyong kilala ko. Bukas na bukas din ay papupuntahin ko sila rito para masuri ang inyong anak. Gawin mo ang lahat upang maibalik siya sa dati. Makaganti man lamang kayo sa sakripisyo na ginagawa ng aking anak para sa samahan. Sige ho, gagawin ko ang aking makakaya. Kaya sana magtiwala ka sa akin, senyor. Tumango na lamang si Senyor Eduardo. Nang balikan nila ng tingin si Senyora, kita nilang parang takam na yon. Napailing na lamang si Lolo Salik. Kinabukasan ng tanghali, kahit na delikadong lumayo sa baryo ay umalis si Lolo Salik kasamang anak niyang si Pepito. Pinuntahan nila ang kakilala nilang mga albularyo. Naisama naman nila yon ng ligtas pabalik sa baryo. Agad naman nilang tiningnan ang kalagayan ni Senyora Magda. At sa kasamaang palad, maging ang mga magagaling na albularyo ng Laguna ay hindi alam kung papaano ibabalik sa dati si Magda. Nung panahon pa kasi na yon, hindi pa napag-aralan ng mga ekspertong albularyo ang tungkol sa gamot sa yanggaw. Kulang pa ang kanilang kaalaman para kontrahin yon. Sa katunayan, bago lang din sa kanila ang yanggaw. Samantala, galit na galit si Senyor Eduardo sa pagkabigong magamot ang kanyang anak. Pinalayas at pinagmumura pa nito ang mga albularyo dahil sa pagdismaya. Senyor Salik, sinabi mo sa akin na gagawin mo ang iyong makakaya upang maging taong muli ang aking anak. Ngunit ano ang nangyari? Wala ring nagawa mga dinala mo rito. Senyor, wala na akong magagawa. Ang mga dinala ko ritong albularyo ay ang mga albularyong pinakamahuhusay. Sinasabi mo bang hanggang dito na lamang ang kapalaran ng anak ko? Pagkatapos siya kayong tulungan sa inyong laban, iiwan niyo na lamang siya sa ganitong kalagayan? Hindi sa ganon. Hindi ko naman hahayaan si Senyora Magda. Sakali makahanap ako muli ng manggagamot ay gagawin ko. Ngunit sa ngayon, kailangan na muna nating maghintay kung may mahanap pa akong albularyo. Hindi rin basta-basta lamang ang paghahanap, senyor. Batid mong nagiging mainit na ang mga taga-Laguna sa mga Kastila. Wala akong pakialam, senyor. Ibuwis niyo ang buhay niyo para sa aking anak, gaya ng kanyang pagbubuwis ng buhay para maging espiya para sa inyo. Mawalang galang na, Senyor Eduardo. Ngunit ang nais niyo pong mangyari ay hindi basta-basta maisasakatuparan. Sa kadahilan ng kinakailangan mo nang gumawa ng mga hakbang upang makaiwas sa mga Kastila. At ano ang iyong alam sa usapang matatanda? Binata ka pa lamang at wala pang napapatunayan. Wala kang karapatang makisali sa usapan. Ipagpaumanhin po ninyo, senyor. Nais ko lamang magbigay linaw. Hindi ako tanga para hindi maunawa na kalagayan ng mga Pilipino ngayon. Kaya manahimik ka na lamang dyan dahil wala ka rin namang silbi. Tila hindi na nagustuhan ni Lolo Salik ang tabas ng dila ni Senyor Eduardo. Nakaramdam ng pangiinsulto si Lolo. Kaya naman lumapit siya ng bagya kay Eduardo at tiningnan ito na matalim. Senyor, hindi ko pababayaan si Senyora. Hanggang sa huling hininga ko ay hahanap ako na makakatulong sa kanya. Huwag mo kong didiktahan sa kung ano ang kailangan kong gawin. Dahil unang-una sa lahat, isa ka lamang mayamang negosyante na walang alam sa makikipaglaban. Isa pa, iwasan mong insultuin ang aking anak sa harapan ko. Igalang mo siya kagaya ng paggalang niya sa inyo. Dahil kung hindi, baka makalimutan ko ang salitang pakikipagkapwa-tao. Nanlaki ang mata ni Senyor Eduardo sa sinabi ni Lolo Salik. Tila natakot ito sa nagbabantang mga mata ni Lolo. Agad na dumistansya si Eduardo. Pepito, halika na, tumalis na tayo. Kailangan pa natin puntahan ng ibang antigero. Mauna na po kami, Senyor Eduardo. Gumisi pa ang senyor at tiningnan lamang sila ng masama. Sumapit ang kinagabihan habang abala si Lolo Salik sa pakikipag-usap sa ibang mga antingero na mula pa sa ibang baryo. Isang masamang balita na naman ang nakarating sa kanila. Humahangos na namang lumapit sa kanila si Abner, ang pamangkin ni Lolo Salik.
na isa ring espiya sa Maynila. Iyo, kailangan na natin maganda. Ang mga Kastila, paparating na sila rito. Sandali, paanong malalaman nila ang baryong ito? Ang dating kasintahan ni Senyora Magda, hinuli nila at pinahirapan ng kalahating araw. Kalaunan, inamin din ito kung saan matatagpuan ng senyora. Kaya nasisiguro ko na anumang oras ngayon, nandito na ang mga Kastila. Kung ganun lalaban tayo hanggang kamatayan. Mga kasama, ihanda niyo ang inyong mga agimat. Mapapalaban tayo sa mga mananakop. Kampante si Lolo Salik nung gabing yun na kakayanin nilang tapatan ang mga Kastila. Dahil sa mga agimat at anting-anting, malakas ang loob ng bawat isa. Ang mga antingero kasi ay may mga anting-anting na kung saan hindi sila matatamaan ng mga bala ng baril. Ang sabi noon, tila kusang nag-iiba ang direksyon ng bala kapag suot nila ang mga anting-anting nila. Bagay na batid ni Lolo Salik noon na magiging advantage nila. Bukod pa roon, wala ring kaalam-alam ang mga Kastila tungkol sa mga ganoong klaseng bagay. Isang oras bago dumating ang mga Kastila, naihanda na ni Lolo Salik ang kanilang puwersa. Kakaunti lang sila kumpara sa bilang ng Kastila na inaasahan nila. Gayunpaman, wala ni isa sa mga antingero ang natatakot o naduduwag. Lahat ay handang isugal ang kanilang buhay. Ama, nakahanda na ang bawat kalalakihan sa bawat pamilya. Tinipon ko sila bilang isang grupo na pamumunuan naman namin ni Abner. Ang mga bata, matanda at babae, lahat sila ay pinapasok na namin sa kanilang silong. Sakaling malagay naman tayo sa alanganin, inabisuan ko silang tumakbo patungo sa dulo ng ating baryo. Nakahanda na roon ang mga bangka kung kailangan nilang tumakas. Sige, mahusay ka. Ngayon, kailangan na natin pumunta sa gubat. Doon pa lang ay sasalubungin na natin sila. Hindi natin sila maaaring palapitin sa baryo natin. Sige po, tatawagin ko na ang mga hanay namin. Isang pagtangulang ang naisagot ni Lolo Salik sa panganay niyang anak. Ilang sandali lang, nagmarcha na rin sila patungo sa kagubatan. Ang tanging mga dala lamang nila ay mga itak at pana. Tahimik nilang inabangan ng Kastila sa gubat. Makalipas lang ang mahigit isang oras, naramdaman na nila ang mga yabag ng paa ng mga Kastila. Tumenya si Lolo Salik sa paghahanda. Nang makalapit na ang mga Kastila, inambush nila yon. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na nagawa pang magpaputok ng mga Kastila. Agad silang pinagtatataga ng grupo nila Lolo Salik. Magdidiwang na sana sila dahil napas lang nila ang unang mga Kastila na nakita nila. Kaso ang hindi nila alam, may mga Kastila pa palang nakasunod sa mga yon. At sa pagkakataong yon ay mas marami pa ang bilang nila. Ihanda niyo mga sarili ninyo! Mas marami sila kumpara sa mga ito! Sa pagiging kampante dahil sa kanilang anting-anting, lumusob sila ng harapan kahit baril ang gamit ng mga Kastila. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan ng mga antingero ng mga bala. Sobrang pagtataka ang naging reaksyon ni Lolo Salik. Hindi siya makapaniwala na peke ang mga anting-anting na binili nila sa isang albularyo. Nilinlang tayo ni Tasyo! Atras! Atras muna mga kasama! Sugutan ng mga kasama nila nang hinahin nila ito pabalik. Pinagbababadil sila ng mga Kastila hanggang sa tuluyan na silang napalibutan ng mga yon. Dumating na sa puntong kinailangan na nilang bitiwan ang kanilang mga sandata. Dahil kung hindi, sabay-sabay silang mamamatay sa mga sandaling yon. Senyor, ano nangyari? Bakit hindi gumagana ang mga anting-anting? Napatigil ang pagsasalita nito nang bigla itong barilin ng Kastila. Labis na kinabigla ni Lolo Salik ang nangyari. Gusto niyang pumalag sa mga pagkakataong yon, pero malalagay naman sa alanganin ng mga kasama niya. Merong tinatanong sa kanila ang mga Kastila. Pero dahil kakaunti lang ang alam ni Lolo Salik sa wikang Espanyol, hindi niya maintindihan ang mga yon. Ang naiintindihan niya lang doon ay ang salitang Amerikano. Kahit maslagin nyo kami ngayon, mananatili kaming tapat sa bayang Sinilangan. Magtatapos din ang inyong kasamaan at magwawagi ang mga Pilipino laban sa inyo.
Tinutukan na ng Kastila ng baril si Lolo Salik. Nung mga sandaling yon, Kabanong, buong akala nila Lolo ay katapusan na nilang lahat. Pero nagulat na lamang sila sa mga sumunod na nangyari. Bigla na lamang may humablot sa isang Kastila at dinala sa madilim na parte. Naalarma ang isang Kastila at pinagbababaril nila ang direksyon na yon. Pero sa mga sumunod pang mga eksena, unti-unti silang pinaslang ng isang nilalang na hindi nila matukoy kung ano. Ama, ano pong nangyayari? May isang nilalang na tumutulong sa atin. Napadapa na lamang sila Lolo Salik habang sinasaksihan ang isa-isang pagkamatay ng mga Kastila. Wala pang 5 minuto ay naubos na rin ang mga yon. Sa puntong yon ay sabay-sabay na bumangon sila Lolo Salik. Takang-taka sila kung sino ang nilalang na pumaslang sa mga Kastila ng walang kahirap-hirap. Kung sino ka man, ipakita mo ang iyong sarili at magpakilala. Sabi mo sa amin kung isa ka bang kalaban o kakampi. Maya-maya pa, nakita na lamang nila ang isang babae sa gilid. Tinutukan nila yon ng lampara at doon ay nakilala na nila ang babaeng aswang, si Senyora Magda. Senyora Magda, ikaw na ba yan? Wala silang natanggap na tugon mula sa babae. Nakatingin lang ito sa kanila na parang hindi sila nakikilala. Nang makita ni Senyora Magda na nagtaas ng mga sandata sila Pipito at Abner, saka na ito tumalon paakyat sa puno at tumalis. Matapos ang labanan ay agad silang bumalik sa kanilang baryo. Inasikaso ng ilang kababaihan ng mga antingerong sugatan. Wala namang namatay sa kanila, pero marami naman ang nagalusan dahil sa peking anting-anting na nabili nila sa peking albularyo. Samantala, sa parehong gabi ay nagpatawag ng pagpupulong si Lolo Salik. Kasama sa pagpupulong na yun ay ang mga mayayamang pamilya. Yun ay dahil gustong humingi ng tulong ni Lolo Salik sa pinansyal. Nang sa ganon ay makakuha pa sila ng mga lehitimong mandirigma na kayang gumamit ng mga baril. Pero taliwas sa inaasahan niya ang magiging takbo ng pag-uusap. Ano naman ang magiging batayan namin upang magtiwala kami sa iyo, Senyor Salik? Kita mo naman ang nangyari. Nagtiwala ka sa peking albularyo. Bumili ka ng peking anting-anting. Nalagay sa panganib ang buhay ng mga residenteng sumama sa laban. Tingin mo ba magbibitaw kami ng salapi gayong palpak at sablay ang iyong mga ginagawang taktika? Ang pagiging palyado ng ginawa kong taktika ay isa lamang normal na pagkakamali. Noong mga sandaling kausap ko si Tasyo, ay tunay na anting-anting ang mga pinakita niya sa akin. Huwag ka nang magdahilan, senyor. Nangyari na ang nangyari. Pasalamat ka na lamang at walang namatay sa mga kasama mo. Kahit na magpaliwanag ka, hindi mo na mababago ang katotohanang ikaw ay pumalpak. Ngunit mas marami pa rin nagawang tama ang aking ama kumpara sa pagkakamali. Marami pa rin siyang napagtagumpayan na laban kontra Kastila. Hindi naman yata tama na isang pagkakamali lamang ay mawawalan kaagad kayo ng tiwala. Isa pa, hindi naman natin inaasahan na matutuntun tayo ng mga Kastila rito eh. Kung hindi sana umamin ng dating nobyo ng senyora, may oras pa sana si Tiyo na malaman kung peke o hindi yung mga anting-anting. Manahimik ka! Anong karapatan mong sumabat sa usapan na matatalino? Hindi ito tungkol sa dami ng kanyang tagumpay. Tungkol ito sa kaligtasan ng bawat isa. Senyor Salik, batid mo na isang pagkakamali lamang ay maaaring mapahamak ang maraming tao. Alam ko na naiintindihan mo ang sinasabi ko. Masisisi mo ba kaming magtiwala sa iyo ulit kung gumagawa ka ng mga desisyon na hindi pulido? Mawalang galang na, Senyor Eduardo. Ngunit bakit tila yata mainit ang dugo mo sa aking ama? Tila ba lahat na lang ng kanyang mungkahi mula kanina labis-labis ang inyong pagtutol? Tungkol na nga lang ba ito sa kaligtasan ng lahat? O maaaring tungkol na rin ito sa personal mong hinanakit sa aking ama? Isa ka Panginoon, ibaba mo ang tinig mo! Hinampas ni Lolo Salik ng malakas ang lamesa. Dahilan para matahimik ang lahat, maging ang mga nagbubulong-bulungan. Ayusin mo ang tabas ng dila mo, Senyor Eduardo.
Hindi basta-basta mga tao lamang ang kaharap ninyo ngayon. Kami ang nagsisilbing tagapagtanggol ng baryong ito. Sinusugal namin ang buhay namin laban sa mga Kastila, mga aswang at kung ano-ano pang nilalang. Kaya wala kang karapatan na sigaw-sigawan kami rito. Kung meron kang naiisip na paraan maliban sa pagkuha ng mga tao sa norte, sabihin mo sa amin, sige, mag-ambag ka gamit ang iyong utak. Nanahimik ang mga lider ng bawat pamilya na naroon. Lahat ng iyon ay mataas ang paggalang kay Lolo Salik, kaya wala ni isa ang bumabangga sa kanya. Meron akong naisip na paraan. Tsaka kung hindi na tayo kakayanin ng mga Kastila kung ito ang ating gagawin. Sige, sabihin mo, handa ko makinig. Pinakita ni Senyor Eduardo ang nakakaloko niyang ngiti. Tila ba sobrang ganda ng ideya nito kung tingnan niya ng ganoon si Lolo Salik. Yanggaw! Nagkabulungan ang mga kasama nila sa pagpupulong. Agad namang umalma si Pipito sa sinabing yon ng senyor. Naibang ka na ba, senyor? Maaari bang manahimik ka muna at hayaan mo munang matapos ang aking sasabihin? Sige, ituloy mo, senyor. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang mga aswang ay may kakaibang lakas at bilis sa pakikipaglaban. Kahit ikaw, Senyor Salik, ay talaga namang nahihirapan silang kalabanin. Para patunayan na mapapakinabangan natin ang mga aswang, pinakawalan ko ang aking anak habang nagkakaagulo kayo sa kagubatan. Aminin niyo man o hindi, nasaksihan niyo kung papaanong inubos ng anak kong si Magda ang mga Kastila. Dahil dito, naisipan ko na kung ang karamihan sa atin ay magiging aswang sa pamamagitan ng Yanggaw, malaki ang ating tsansa na immoral, inutil at kalapastanganan sa karapatang pantao ang iniisip mo, Senyor Eduardo. Kesa naman maglabas kami ng salapin na hindi sigurado kung ano ang kahihinatnan. Mga kasama, nakita niyo naman ang ginawa ng aking anak. Niligtas ni Magda ang mga antingero na walang kalaban-laban sa mga Kastila. Ngayon, tingnan niyo, hindi ba yon mabisang panlaban sa mga Kastila? Totoo ngang malakas sa mga aswang kumpara sa tao. Ngunit hindi natin maaaring gawing aswang ang normal na tao para lang gamitin sa gera. Labag ito sa kautusan ng karapatang pantao. At ano naman ang inyong naiisip na paraan para matalo mga Kastila na yan? Wala! Wala na kayong ibang magagawa. Hindi tumalaba mga anting-anting ninyo dahil hindi naman yan tunay. Hindi natin maaring gawin ang gusto mo. Oo nga't natulungan kami ni Senyora Magda. Pero wala pa rin tayong kasiguraduhan kung tuwid pa ang takbo ng kanyang utak. Tandaan nyo, ang aswang ay aswang. Ano man ang paraan kung paano siya naging aswang, banta pa rin siya sa buhay ng isang tao. Iba ang takbo ng isip ng isang aswang. Hindi ito gaya ng pag-iisip ng tao na may emosyon at pangunawa. Kung walang pangunawa si Magda, bakit niya kayo iniligtas? Hindi niya kami iniligtas. Anong pinagsasasabi mo? Wala kang utang na loob. Ikaw ang lapastangan. Matapos yung pakinabangan ng aking anak ngayon, ipinagsasawalang bahala niyo ang pagsagip niya sa inyong buhay. Mga ingrato! Hindi niya kami iniligtas. Sa katunayan, hindi niya na kami nakikilala. Pinaslang niya ang mga Kastila dahil yun lang ang kaya niyang lapitan. Hindi niya kami sinaktan dahil may mga dala kaming anting-anting. Kung wala yun, baka wala na rin kami ngayon. Kalokohan! Imposibleng hindi siya nakakakilala. Pinakawalan ko siya at hindi niya ako sinaktan pero hindi ka naman niya tinawag na ama. Biglang natameme si Senyor Eduardo sa sinabing yon ni Lolo Salik. Tila ba nasampal ito ng katotohanan? Pero ganun pa man, hindi pa rin ito nagpapapigil. Tinuloy pa rin ito ang gusto nitong mangyari. Yanggaw lang ang paraan para matalo mga Kastila. Wala nang iba pa. Sa mga sang-ayon sa gusto kong mangyari, itaas niyo ang inyong mga kamay. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang pumanig kay Senyor Eduardo.
Kaya naman mas lalo itong nagalit kay Lolo Salik. Kulang na lang ay umusok na ang ilong nito. Nga inutil! Mahihina ang utak! Kumampi kayo sa taong yan at nasisiguro kong lahat kayo ay mamamatay. Hindi nyo kakayanin ang mga Kastila. Sa susunod na pagpunta nila rito, hindi na darating pa si Magda para iligtas kayong lahat. Mamamatay kayong walang kalaban-laban. At ang inyong mga dangal ay makakasama sa pagkabulok ng inyong mga pagkatao. Padabog na umalis si Senyor Eduardo ng mga oras na yon. Napapailing na lamang sila sa inaasal nito. Natapos ang kanilang pagpupulong nang nakapanig ang lahat kay Lolo Salik. Kahit papaano, may tiwala pa rin sa kanya ang mga tao. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Nakarating kay Lolo Salik na malapit na sa kanilang lugar ang gulong nangyayari. Dahil doon, inihanda na ni Lolo Salik ang mga kasamahan nila. Pinagsama-sama na nila ang mga simpleng tao at mga antingero. Kulang pa man ang kanilang bilang, isusugal na rin nila ang kanilang mga sarili sakali makarating na ang mga Kastila. Kumusta ang pinapagawa ko sa iyo, anak? May balita ka na ba kay Senyora Magda? Wala pa, Ama. Ilang gabi na rin kami naglilibot sa gubat, pero hindi na namin siya makita. Si Senyor Eduardo, ano ang kanyang ginagawa nito mga nakaraang araw? Madalas siyang umaalis ng kanilang tirahan eh. Palagay ko nagpupunta siya sa bahay aliwan gabi-gabi. Umuwi kasi siyang lasing na lasing. O sige, bantay-bantayan mo lamang ang taong yun ha. Malakas ang kutob ko na meron siyang binabalak na hindi maganda. Opo, masusunod po, Ama. Natigil ang kanilang pag-uusap nang makarinig na sila ng malalakas na putok mula sa kagubatan. Nakita na lamang nila si Abner na tumatakbo palapit sa kanila. Iyo! Pinsan! Mga Kastila! Pinaslang ang mga kasama natin sa gubat! Nandito na ang mga Kastila! Bahagyang nataranta si Lolo Salik noong mga sandaling yon. Pepito, tipunin mo ang ating mga kasama. Kukunin ko lamang ang anting-anting ko sa gilid ng ilog. Opo, masusunod po, Ama. Dala-dala ang itak ay nagtungo si Lolo Salik sa sikreto niyang bahay sa gilid ng ilog. Doon niya itinatago ang malalakas niyang anting-anting, sa kung saan kayang-kaya nitong makapantay ng malalakas na uri ng aswang. Ang kaso nga lang, pagdating niya sa ilog, nakita na niyang merong mga aswang na nag-aabang doon. Hindi pa siya nakakalapit, hinarang na siya ng mga nilalang na yon. Isang matanda ang nangunguna sa mga aswang na yon. Kilala nila ang boses nito. Hindi maaring magkamali si Lolo Salik. Ang matandang kausap niya noon ay walang iba kundi si Leonora, ang pinuno ng mga aswang. Magandang gabi sa iyo, senyor. Pinapalibutan na si Lolo Salik ng mga aswang, kaya naman mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa itak. Umalis na kayo sa daraanan ko. Wala akong oras para sa inyo mga aswang kayo. Paparating na ang mga Espanyol. Kailangan ko sila kalabanin. Senyor, bakit ba kasi ayaw niyong pumayag sa paraan na naiisip ni Senyor Eduardo? Kilala mo si Senyor Eduardo? Pumayag ka na kasi. Ito na lamang ang natitirang paraan para matalo natin ang mga Kastila. Para sa bayan ang gagawin natin. Kaya, bakit hindi ka na lang makisa? Hindi ako inutil para paniwalaan ang gusto mo. Alam kong may ibang binabalak ang mga aswang kaya nais siyang mayanggaw ang mga tao. Matitiis mo bang mamatay na lamang ang mga kasamaan mo nang walang kalaban-laban? Kung sila ay magiging aswang, maiiwasan mo ang kanilang tiyak na kamatayan. Malalabanan natin ang mga dayuhan at magkakaroon tayo ng pag-asa na mabawing muli ang buong bansa. Bago mangyari ang gusto ninyo, kailangan niyo muna akong paslangin. Tunay nga ang sinasabi ni Senyor Eduardo. Matigas ang iyong ulo. Kung ganon, mapipilitan kaming idaan na lang din sa dahas ang usapang ito. Kung hindi ka makukuha sa pakiusapan, ngayon na kita tutuldukan.
Mga aswang! Paslangin ang tao ito! Kahit may hinang anting-anting lang ang daladala ni Lolo Salik sa mga oras na yon, hindi niya inatrasahan ng mga aswang. Inatake siya ng mga aswang pero dahil sa kagalingan ni Lolo Salik sa pakikipaglaban, ni isa sa mga yon ay hindi makatama sa kanya. Masyado nyo yata ako binamaliit eh. Nakakalimutan nyo na yata na ako ang nag-iisang antingerong senyor na pumaslang sa inyong Panginoon. Hindi ko yon makakalimutan. Kaya nga sa puntong ito'y papaslangin na kita. Napilitan ng umatake ang matandang babaeng aswang. Higit itong mas malakas kumpara sa mga alalay nitong aswang. Nang makakuha ng tamang pagkakataon si Leonora, tinamaan nito ng mahabang kuko sa balikat si Lolo. Pero hindi yun naging hadlang kay Lolo para hindi ipagpatuloy ang laban. Sa halip, mas naging ganado pa si Lolo. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo. Hanggat buhay ako, hindi kailanman maghahari ang mga aswang sa mundong ito. Hinagupit ni Lolo Salik ng itak ang matandang babae. Tinamaan na yon sa tagiliran, dahilan para mapahiga na ito sa lupa. Inakala niyo bang mapapaslang niyo ako dahil hindi ko dala ang malalakas na anting-anting? Ha! Lapastangan ka para isipin ang bagay na yon. May anting-anting man o wala, hindi ko kupas kailanman ang aking kahusayan sa makikipaglaban. Senyor, hindi mo may niligtas sa mga Pilipino laban sa mga mananakop. Magagawa mo lamang yon kung magiging higit sa tao ang mga nasasakupan mo. Kung ang mamamatay ng mahina ay isang kasalanan sa bayan, masigit na kasalanan sa bayan ang mabuhay na may dugo ng dyablo. Mas nanaisin ko pang mamatay sa kaidaan ng tao kaysa mabuhay sa kalakasan ng demonyo. Nakita ni Lolo Salik na biglang sumilay ang nakakainsultong tingin ni Leonora. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig siya ng malakas na putok ng baril mula sa likuran. May bumaril kay Lolo Salik mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya yon ay nakita niya si Senyor Eduardo na hawak ang mahabang baril. Senyor Eduardo, bakit? Nagtatanong ka kung bakit. Ikaw ang hadlang sa mga plano ko. Kaya dapat lang na mawala ka na. Taksil ka sa bayan. Anong taksil sa bayan? Ikaw ang taksil sa bayan. Ayaw mong tanggapin ang ideya ko kahit na ito na lang ang natitirang paraan. Diablo! Isa kang diablo! Sabihin mo na kung ano ang nais mong sabihin. Ito na rin naman ang huli mong buhay. Kung ang sandaling ito ang naging daan para malaman kung gaano kakahinang nilalang, masaya akong papanaw. Sapagkat sa wakas, napatunayan ko sa aking sarili na hindi ka karapat dapat tawaging Pilipino. Manahimik ka! Isang putok na naman ang umalingaw sa paligid. Walang kamalay-malay si Senyor Eduardo at ang aswang na si Leonora na naroon si Abner. Saksi ito sa mga nangyari. Ngunit naduwag din kung kaya't hindi yun makalabas. Agad na tumakbo si Abner pabalik ng baryo. Nasa kagubatan na ang mga Kastila noong mga sandaling yon. Pero naabutan pa ni Abner si Pipito roon. Pinsan, si Tiyo! Sa mga mata ni Abner na umiiyak, alam na agad ni Pipito na may masamang nangyari kay Lolo Salik. Halos madapa-dapa silang tinungo ang kinaroroonan nito. Sa pagdating nila roon, naabutan nilang nakasubsob si Lolo Salik sa batuhan. Nang itihaya yon ni Pipito ay nakita nito na umaagos ang dugo mula sa ulo nito. Nakita kong pinagtulungan siya ng mga aswang. Ngunit si Senyor Eduardo, siya ang pumaslang kay Tiyo. Nakipagsabuatan siya sa mga aswang para paslangin ng iyong ama, pinsan. Patawarin mo ako. Wala akong nagawa eh. Natakot ako. Naduwag. Hindi ako karapat-dapat tawaging Pilipino. Ama, gumising ka. Kailangan ka namin. Pakiusap, huwag mo kaming iwanan, Ama. Hagulgol ang ginawa ni Pipito sa mga pagkakataong yon. Gumuho ang mundo ni Pipito at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Nagkakagulo na sa kagubatan.
anumang oras din ay makakalapit na ang mga Kastila sa baryo nila. Halos mapaos na si Pepito habang yakap-yakap ang walang buhay niyang ama. Puot at galit ang kanyang nararamdaman. Abner, meron pa tayong masigit na kalaban kaysa sa mga Kastila. At yun ay ang mga kapwa natin Pilipino na bulok ang kaisipan. At ang mga kampo ng mga demonyo. Ang mga aswang. Kaya naman, hindi ako papayag na mauwi lang sa wala ang lahat ng pinag-irapan ni Ama. Lalaban tayo sa mga Kastila, sa mga traidor, at sa mga aswang. Inuhat ng dalawa ang bangkay ni Lolo Salik at dinala sa pinagtataguan ng mga anting-anting. Binuksan naman ni Pepito ang maliit na baul. Naroon ang iba't ibang uri ng anting-anting na tinatago ng ama. At base rito, yun daw ay hindi pangkaraniwang anting-anting. Ama, patawarin mo po ko kung ako muna ang gagamit nito. Pinapangako ko, mabibigyan namin ng katarungan ng kamatayan niyo. Mapapalaya namin ang buong Laguna at mauubos namin ang mga aswang. Lumingon ng may matapang na mata si Pepito sa kanyang pinsan. Abner, ayoko na muling makarinig pa na sinisisi mo ang iyong sarili. Gusto kong maging taas noo pa rin tayo kahit wala na si Ama. Naiintindihan mo ba ako? Oo, pinsan. Naiintindihan kita. Pero ano na ang gagawin natin? Haharapin natin ang mga Kastila ngayong gabi. Magpapanggap na muna tayo na walang alam sa nangyari. Tapusin lang natin tong laban na ito. Isusunod natin si Senyor Eduardo at ang kalyado niyang mga aswang. Wala siyang puso. Immoral. Inutil. Paano niya nasisikmuran na makipag-ugnayan sa mga nilalang na pumaslang sa mga dati nating kasamahan? Huwag ka mag-alala. Ipapatikim natin sa Senyor ang lasa ng impyerno. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Magiging madugo ang laban natin, Abner. Bumalik ang dalawa sa labanan sa kagubatan. Pero pagdating nila roon, tapos na ang kaguluhan. Naabutan nila si Senyor Eduardo na kasama ang mga aswang. Pinagpapapas lang nila ang mga Kastila ng walang kahirap-hirap. Gaya ng napag-usapan, hindi nagpalata si Pepito at Abner na meron na silang alam. Kunwari lang silang namamangha sa pagkapanalo nila Senyor Eduardo. Lumapit sa kanila ang senyor ng may mayabang na ngiti. Ana, nakita niyo naman kung papaano namin pinaslang ang mga dayuang ito, ana. Nasaan si Senyor Salik? May nagawa ba siya? Wala. Ako at ang mga kaalyado kong aswang ang nakatalo sa mga Kastila. Isa lamang itong patunay na epektibo ang aking mongkahi. Hindi na nagsalita pa si Pepito. Pero kabanong sa kaloob-looban ni Pepito ay para na siyang dinudurog. Hirap na hirap siyang harapin ang taong pumaslang sa kanyang ama. Mga kasama, napagtanto ko lamang na hindi naman pala masamang maging biktima ng yanggaw. Ang aking anak nayanggaw siya. Ngunit nagamit niya laban sa mga Kastila ang kanyang pagiging aswang. Kaya kayong lahat, bakit hindi nala kayo umanib sa akin? Ang mga kasama kong aswang na nandito ay handa silang makipagtulungan sa atin upang may pagtanggol ang ating bayan. Wala na tayong aasahan kay Senyor Salik. Napatay na siya ng mga Kastila kanina lamang. Nang marinig yun ng mga residente ay bulong-bulungan ang agad na umandar. Hindi makapaniwala ang mga ito. Kilala kasi nila si Lolo Salik bilang isang matinik na antingero. Kahit hindi nito nailagan ng bala, kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga Kastila. Pag kayong mag-alala, kayang-kaya naman kayong ibalik sa pagiging tao. Magiging aswang lamang kayo habang nandito pa sa bansa mga dayuhan. Senyora, sabihin mo nga sa kanila na madali lamang para sa iyo na gamutin ang nayanggaw na tao. Ako ang lumikha at nagpauso ng yanggaw. Kaya alam ko kung papaano rin ito aalisin sa katawan ng tao. Kung makikipagtulungan kayo sa amin, matatalo natin ang mga Kastila.
Maililigtas natin ang mga pamilya natin. Kaya naman, kung sino ang gustong makiisa, itaas lamang ang kamay. Lahat ng papayag, kinabukasan ng gabi ay sisimulan na ang pangyayanggaw. Bulong-bulungan na naman ang maririnig sa buong baryo. Tila marami pa rin talaga ang nag-aalangan. May mga naghahanap pa rin kay Lolo Salik. Kahit sinabi na ni Eduardo na wala na si Lolo. Tahimik kayo, mga inutil! Kung ayaw ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Hayaan nyo na lamang naapin kayo ng mga Kastila. Senyor Eduardo, hayaan na muna natin silang magnilay-nilay. Bukas ng umaga ay babalik kami rito. Lahat ng nais makiisa, tumungo lamang sa tahanan ni Senyor Eduardo. Nagpaalam na rin ang mga aswang. Mabibilis na nagtalunan yon patungo sa kagubatan. Samantala, lumapit kay Pepito at Abner ang senyor na si Eduardo. Tingin pa lang nito ay nakakainsulto na. Kayong dalawa, hindi ba kayo makikisa sa layunin ko? Wala namang problema sa akin kung nais yung matulad kay Senyor Salik. Hindi ko kayo hahadlangan. Dahil mas marami pang tao rito sa bayan ang higit na may silbi kesa sa inyo. Inangga pa sila ni Eduardo. Umalis na rin ito habang tumatawa-tawa pa. Noong gabing yon, hindi magawang magdiwang ni Pepito at Abner kahit na nanalo sila sa laban. Nalulungkot pa rin sila sa pagkawala ng kilalang antingero na si Lolo Salik. Kinaumagahan, nailibing na rin ng maayos ang bangkay ni Lolo Salik. Walang may pakialam sa pagkamatay niya dahil halos lahat na ng mga residente gusto nang maging kabilang sa grupo ni Eduardo. Sa madaling sabi, handa silang magpayanggaw para lamang tapatan ng mga Kastila. Ang tanging natitira na lamang na hindi sang-ayon sa gusto ni Senyor Eduardo ay ang buong angkan namin. Pinsan, nagtipon-tipon na sila sa tahanan ni Senyor Eduardo. Anong gagawin natin? Hayaan mo sila. Abisuhan na lang natin ang mga kadugo natin na hanggat maaari, lisanin na ang baryo bago ang gabi. Gamitin na ang lahat ng yaman upang makaiwas sa mga magiging aswang. Hindi tayo nakatitiyak na hindi nila sasaktan ang mga kaanak natin. Magiging aswang na sila, kaya hindi na rin natin sila kakampi. Bang si Pepito naman ay pinagmamasdan pa rin ang pinaglilibingan ni Lolo Salik. Ay, Ama, pinapangako ko sa inyo, gagawin ko ang lahat para maipanalo ang laban na ito. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Napalikas na nila Pepito ang mga kaangkan namin. Mabuti na lang din, walang nakakahalata sa kanila noon. Abalang-abala kasi si Senyor Eduardo sa ginagawa nila. Ang tanging natira na lamang na nasa baryo nila ay si Pepito at Abner. Sumapit ang gabi. Habang nasa ilog si Pepito at Abner ay naririnig na nila ang mga malalakas na hiyaw ng mga aswang. Sinyalis lang yun na tuluyan ng dumadami ang mga nilalang na yon. Abner, maganda ka. Lahat ng makikita nating aswang, papaslangin natin. Kahit mga kalugar natin? Hindi na natin sila kakampi. Isa pa, wala na rin naman sila sa katinuan eh. Kailangan natin makalapit kay Leonora. Pagkatapos ay isunod na natin si Senyor Eduardo. Ano, kakayanin mo ba akong samahan? Kakayanin ko. Nais kong bumawi kay Tiyo. Isusugal ko ang aking buhay para sa kanyang karangalan at dangal. Maingat na naglakad ang dalawa pabalik ng kanilang baryo. Kabanong, yun na po ang pinaka-intense na tagpo ng kanilang buhay. Dahil sa mga sandaling yon, malalagay sa alanganin ng kanilang mga sarili. Tumigil si Pepito at Abner sa di kalayuan sa bahay ni Senyor Eduardo. Kita niya roon ang senyor na nakikipag-usap kay Leonora. Hindi sila pwedeng lumabas doon ng basta-basta. Sa dami ng mga residenteng ginawang aswang, mahihirapan silang labanan ng mga yon. Huwag ka mag-alala, Abner. Gamit ko ang anting-anting ni Ama.
Hindi kita hahayaan. Akin na, pairam ako ng pana mo. Nilagyan ni Pipito ng palaso ang pana ni Abner. Tinusok niya yon sa direksyon kung saan naroon si Leonora. Pagbitaw niya ng palaso, hindi niya inaasahang malakas pala ang pakiramdam ng matandang aswang. Agad itong nakailag at napatingin sa kanilang pinagtataguan. Ay kalaban! Nagmamadaling umalis ang dalawa. Hindi sila maaaring pumalag sa loob ng baryo dahil tiyak na mamamatay sila. Isa pa, nakikinamdam pa si Pipito sa anting-anting ng kanyang ama. Habang papalayo, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinarang na sila ng ibang aswang na nasa gubat. Magkadikit na ang likod nilang dalawa. Anumang oras ay pwede na silang mamatay. Pero buti na lang, biglang nakisama ang anting-anting. Naramdaman ni Pipito na tila ba binibigyan sila ng kakaibang lakas ng suot niyang kwintas. Nakakaroon siya ng kakaibang tapang at linaw ng kaisipan. Wala siyang maramdamang takot. Matinding focus ang nararamdaman niya. Pinsan, ito na yon. Ang alin? Ang mga aswang? Tama ka! Ito na nga yun! Hindi. Ibig ko sabihin, ang mga anting-anting ni Ama, kinikilala na ako. Magsasalita pa sana si Abner nang biglang lumundag ang isang aswang sa harapan nila. Paghataw ni Pipito ng espada, agad na nangisay ang aswang nang bumagsak ito sa lapag. Hindi pa nakontento ang mga aswang. Sabay-sabay na silang lumusob sa dalawa. Pero sa taglay na kagalingan ni Pipito at sa tulong na rin ng mahiwagang anting-anting, hindi sila magawang dampian ng mga nilalang na yon. Bagay na naging alarma pa sa mga aswang. Lumapit pa kayo at nang kayo'y mauna na sa impyerno. Pinsan, grabe, pinahanga mo ko! Huwag ka na munang maging masaya. Nagsisimula pa lamang tayo. Aatake pa sana ulit ang mga aswang nang biglang may nagdatingan ng mga Kastila. Pinagbababaril ng mga Kastila ang mga yon. Ang dalawa naman ay mabilis na nagtago sa gilid. Abner, napapagitnaan tayo. Maging handa ka. Nang makita nilang may papalapit ng Kastila sa kanilang kinalalagyan, mabilis nila yung inatake. Hindi na nakapagpaputok ang mga yon nang mabilis itong pinagtatatagan ni Pipito at Abner. Pero napatigil si Pipito nang biglang may isang Kastila ang tumutok ng baril sa kanya. Hindi nila maunawaan ang sinasabi ng Kastila. Pero base sa taas ng boses ng Kastila, parang sinasabi nito na ibaba ang kanilang mga sandata. Sinunod naman nilang dalawa yon. Ngunit nagulat na lamang sila nang biglang iputok ng Kastila ang nakatutok na baril. Pero nanlaki ang mga mata ng Kastila nang hindi tamaan si Pipito. Ilang beses pa nitong pinagbababaril si Pipito pero wala talagang tumatama. Nang si Abner na ang babarilin ng Kastila, ay dali-daling dinampot ni Pipito ang espada. Tinaga niya ang Kastila sa kamay. Naputol ang kamay nito at saka naman hinataw ni Pipito sa lieg. Totoo nga, hindi ako tatablan ng bala gamit ang mga anting-anting na ito. Ibig sabihin lamang nito, kakayanin ko ang mga Kastila kahit ako na lang mag-isa. Pero hindi mo kakayanin mag-isa ang mga aswang, kaya hindi pa rin kita iiwanan. Hindi pa natapos ang kanilang laban. Dahil sa pagdami ng mga Kastila na papasok ng baryo, dumami na rin ang aswang na nasa kagubatan. Nasa kalagitnaan na sila ng mga naglalabang dalawang panig. Ginawa nila ang kanilang makakaya para makaalis doon. Nakarating sila sa kalsada na kung saan naroon din pala ang ibang mga Kastila. Lalapitan sana ni Pipito at Abner ang mga yon, pero dumating bigla ang mga aswang. Naroon din si Leonora at si Senyor Eduardo. Pinagpapapas lang nila Leonora ang mga Kastila. Kagaya ng mga naunang eksena, parang binasakir lang nila ang mga dayuhan. Lalabas na sana sila para sila naman ang kumalaban kina Leonora, pero napahinto sila sa kanilang nakita. Bigla na lamang binalibag ng matandang si Leonora si Senyor Eduardo. Ano ibig sabihin nito, Senyora? Hindi mo pa ba nauunawaan ng aking ginawa? Ibig sabihin lang nito ay wala ka ng pakinabang sa akin.
Ngunit sabi mo sa akin ay tatalunin natin ang mga Kastila. At naniwala ka naman. Sa tingin mo ba, pararamihin ko ang bilang ng mga aswang kung isusugal ko lamang din ito sa gera? Sandali, sinasabi mo bang ginamit lang kita para magparami? Wala kong layunin na kalabanin ng mga Kastila. Isang malaking kahangalan kung gagawin ko yon. Dahil una sa lahat, matatalo at matatalo rin nila ang mga aswang kung marami sa kanila ang makakaharap namin. Nais ko lamang palawakin ang angkan ng mga aswang. Nang sa ganon, kapag dumating na ang panahon na tumigil na ang kaguluhan, kami naman ang maghahari sa bayang ito. Lapastangan! Paano mo nagawang linlangin ang isang senyor na katulad ka? Wala kang utang na loob! Yan ang malaking pagkakaiba niyo ni Senyor Salik. Siya ay hindi basta-basta malilinlang ng aswang. Samantalang ikaw, inutil ka! Anong gagawin niyo sa akin? Paumanhin, senyor. Ngunit dito na nagwawakas ang iyong kahangalan. Papaslangin na sana ni Leonora si Senyor Eduardo nang biglang lumitaw si Pepito. Natigil ang kamatayan ng senyor at natuon kay Pepito ang atensyon nila. Nakakaawa ka, Senyor Eduardo. Pinaslang mo ang pinakamahusay na antingero ng Laguna para lamang maging isang tanga at mangmang. Lubang nakakasuka ka. Ngunit dahil isa akong Pilipino, hahayaan muna kitang mabuhay. Pepito! At saan ka naman kumuha ng iyong tapang para humarap sa akin? Sa aking ama. Sa aking ama na inyong pinaslang. Pagbabayaran niyo ngayong gabi ang ginawa niyo sa kanya. Hindi mo bang itigil mo ang pagsasalita ng ganyan? Hindi kasi ako nakakaramdam ng takot. Tumawa ng malakas si Leonora. Pero tumigil agad ito nang makitang tumakbo na papalapit si Pepito. Humarang naman agad ang mga alagad nitong aswang. Kaso dahil sa anting-anting na suot ni Pepito, hindi magawang makadampi ng mga nilalang na yon. Nanlalaki ang mga mata ng aswang na si Leonora nang makitang walang kahirap-hirap na pinagtatatagalang ni Pepito ang mga alaga niya. Habang si Senyor Eduardo naman ay napapanganga na lang din. Hindi kita patatawarin, Leonora! Tumakbo si Pepito palapit kay Leonora. Sa bilis nito ay hindi na nagawa pang makatakas na matanda. Agad na tinutukan ni Pepito ng espada sa leeg si Leonora. Mamili ka! Ibabalik mo sa pagiging tao mga kababaryo ko o mauna ka nang makipagkwentuhan kay Satanas? Walang gamot sa Yanggaw. Hindi ako nakikipaglukuhan sa iyo, ha? Totoo ang aking sinasabi. Walang gamot sa Yanggaw, kaya walang paraan upang maibalik sila sa dati. Habang buhay na silang magiging aswang at kampo ng kadiliman. Nilinlang ko lamang si Senyor Eduardo. Tila nagdilim ang paningin ni Pepito ng mga sandaling yon. Bigla na lamang niyang tinaga si Leonora. Pero dahil nakailag ito, braso lamang ang naputol sa matanda at hindi ang leeg. Mabilis na tumalon sa taas ng puno si Leonora. Naiwan pa ang putol nitong braso na gumagalaw-galaw pa. Tinusok din naman yon ni Pepito. Nilingon ni Pepito si Senyor Eduardo. Takot na takot yun na kulang na lang ay maihi ito sa salwal. Nakita mo na ba ang naging epekto ng ginawa mo, Senyor Eduardo? Sinira mo ang ating baryo. Patawarin mo ako. Pakiusap. Huwag mo akong papaslangin. Ang nais ko lang naman ay labanan ng mga Kastila sa paraang nalalaman ko. Hindi ko inakala na ganito ang kahahantungan ng lahat. Una pa lang ay sinabi ni Ama na hindi maaaring pagkatiwalaan ng mga aswang. Ngunit hindi ka nakinig. Wala kang kwentang Pilipino. Biglang inagaw ni Senyor Eduardo ang baril nang wala ng buhay na Kastila. Sumilay agad ang ngiti nito at saka itinutok ang baril kay Pepito. Sino ang inutil sa atin ngayon, Pepito? Tingnan lamang natin kung hindi ka bumagsak sa lupa gaya ng iyong ama. Kung maaari ako mamatay sa gagawin mo, ay maaari pa akong matakot at kabahan. Hindi mo ako malindin lang. Peke ang anting-anting na meron kayo. At kapag ang gatilyo ay kinalabit ko, makikita na kayo ng iyong ama sa langit. O baka naman sa impyerno siya naghihintay. Nakakaawa ka.
Hanggang sa mga huling sandali, wala ka pa rin kaalam-alam. Hindi na nagdalawang isip pa si Senyor Eduardo na putukan si Pepito. Pero sa kasamaang palad, lumis lang ang bala sa ibang direksyon. Gulat na gulat si Senyor Eduardo. Hindi yung makapaniwala. Kaya naman sunod-sunod na putok pa rin ang pinakawalan nito. Halos mabaliw-baliw siya sa kakaisip dahil hindi man lang tumatama kay Pepito ang mga bala. Anong nangyaring hindi ka tinatamaan? Isa kang dyablo! Ikaw ang dyablo sa ating dalawa at hindi ako! Hindi na nakapagpigil pa si Pepito Kabanong. Hinagupit na niya ng espadang senyor. Tinamaan yun sa balikat at bumaon pa ang espada pababa sa kaliwang dibdib. Sirit ang dugo habang naglalakihan ang mga mata ni Eduardo. Walang puwang sa mundong ito mga kagaya mong taksil sa bayan. Mananatili kang mangmang hanggang sa pangalawa mong buhay. Lahat ng iyong maiiwan ay kikilalanin kang taksil. At sisiguraduhin ko na wala ang pangalan mo sa iguguhit na kasaysayan ng mga Pilipino. Hinugot ni Pepito ang espada at yun na ang naging kamatayan ni Senyor Eduardo. Huminga ng malalim si Pepito. Hindi siya nagdiwang noon ng mga sandaling yon dahil alam niya hindi pa natatapos doon ang kanilang laban. Buhay pa si Leonora at ang iba nitong mga kasamahang aswang. At higit sa lahat, patuloy pa rin ang mga Kastila sa pananakop. Abner! Nasaan ka? Naalarma si Pepito nang maalala na kasama niya si Abner. Muli niya itong binalikan sa kanilang pinagtataguan. At doon ay inabutan niya itong nakahiga at hindi na rin makatayo. Pinsan, anong nangyari sa iyo? Insan, ang ahas! Inuklaw ako ng ahas! O sige, gagamutin kita. Huwag kang mag-alala. Halika! Agad na binuhat ni Pepito si Abner. Sa kanilang paglalakad, may nadaanan silang isang abandonadong bahay. Sa bakuran nito ay may mga Pilipinong sundalong nakahandusay. Tila ba pinagkutaan yun ng mga Pilipino? Ngunit sa kasamaang palad, natuntun sila ng mga Kastila. Bukas ang lampara sa loob ng bahay kaya agad na pumasok ang dalawa roon. Hiniga ni Pepito si Abner sa lamesa at tinanapan kung nasa ng tuklaw ng ahas. Natagpuan niya yon sa bandang hita ni Abner. Kabanong, ayon sa mga kaanak namin, nag-50-50 si Abner noong mga sandaling yon. Kumalat na kasi ang lason sa katawan niya. Hindi rin alam ni Pepito ang gagawin niya noon. Pero nang biglang uminit ang anting-anting na mga suot niya, dito na napagtanto ni Pepito na may kakayahan ng anting-anting isalba ang buhay ni Abner. Hinubad niya ang anting-anting at agad itong itinapal sa hita ni Abner. Wala siyang ibang ginawa kundi yun lang. Makalipas lang ang halos 10 minuto, nakita ni Pepito na unti-unti nang nawawala ang pangingitim ng labi ni Abner. Gumaan na rin ang pakiramdam nito na para sa kanilang dalawa ay isang malaking himala. Insan, wala nang lason sa katawan ko. Magaling na ako. Anong nangyari? Pinsan, pinagaling ka ng anting-anting ni Ama. Napayakap na lamang si Abner kay Pepito. Masaya si Pepito noong mga oras na yon. Kahit pa ang kapalit nito mismo ay ang kapangyarihan ng anting-anting. Hindi na sinabi ni Pepito kay Abner na hindi na gumagana ang mga anting-anting. Batid niyang lalong makokonsensya si Abner. Sa oras na malaman itong siya ang dahilan kung bakit lalaban ng mano-mano si Pepito. Pinsan, makinig ka. Nais kong maiwan ka na rito. Hahanapin ko ng mag-isa si Leonora at ang mga aswang. Sa oras na matalo ko ang mga aswang, itutuon ko naman ang aking atensyon sa mga Kastila. Pakisabi na lamang sa mga kaanak natin na kapag ako'y namatay, gusto kong katabi ko si Ama sa puntod. Insan, hindi kita maaaring iwan ng mag-isa. Hindi ko kakayaning harapin ang bawat araw habang iniisip na wala akong nagawa. Hayaan mo sana ako mag-ambag para sa bayan. Batid kong ako ay nagiging pabigat ngunit panghako. Hindi na yun mauulit. Naisip ko lamang bumawi sa pagiging duwag ko nung pinaslang ang tiyo. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Isama mo ako sa laban. Ngunit pinsan, akala mo ba hindi ko alam?
Batid kong wala ng bisang anting-anting dahil ginamit mo yon para isalba ang aking buhay. Sa iyong palagay, magkakaroon ba ng dangal ang buhay kong ito kung hayaan lamang kitang lumaban kahit batid kong alanganin ka sa laban? Hindi ko nais maramdaman na ako'y isang mahina at makasarili. Pero, Abner, Isa akong Pilipino. Nais kong patunayan sa mga aswang at Kastila na kaya kong makipagsabayan sa gera. Na kaya kong ibuwis ang aking buhay para sa inang bayan. Kaya pakiusap, pinsan. Isama mo ko. Mas ikamamatay ko kung mabubuhay nga ako pero hindi ako lumaban sa mga Kastila at mga aswang. napabuntong hininga na lamang si Pepito. Nakaramdam siya ng awa kay Abner. Kaya kahit alam nitong hindi na magiging madali sa kanila ang lahat, pumayag na lang din siya sa gusto ng pinsan niya. Kabanong sa puntong ito, magiging alanganin na ang kalagayan nilang dalawa. At nagsimula ang kalbaryo ng kanilang buhay nang bumalik si Leonora. May mga kalaban! Mga aswang! Pipito, gumawa ka ng isang malaking pagkakamali. Akala mo yata hindi ko naramdaman na wala ka ng gamit na anting-anting? Nagmamadaling lumabas ng bahay na yon si Pipito at Abner. Nasa bakuran si Leonora. Putol ang braso nito pero nagagawa pa rin makatindig. Isa kang ngangal kung iniisip mong umaasa lamang ako sa anting-anting. Hindi mo ba itatanong kung mahusay din ba ako makipaglaban gaya ng aking ama? Para saan ang tanong kung hindi naman mahalaga para sa akin ang iyong sagot? Dahil ngayon, papaslangin na kita! Lumundag na mataas ang aswang na si Leonora. Lumapag ito sa likuran ni Pipito. Kinalmot nito ng mahabang kuko si Pipito, naging dahilan para mapalod ito. Mabuti na lang nagawang tagain ni Abner si Leonora. Mga kasama, paslangin niyo ang pakialamberong Ginoon na ito! Sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Pero buong tapang na sinalag ni Abner ang lahat ng kanilang pag-atake. Sugatan si Abner noong mga sandaling yon, pero pinipilit pa rin itong lumaban para protektahan si Pipito. Nang marami na itong galos, napaupo na lang din ito sa tabi ni Pipito. Tama na, pinsan. Hindi maaari. Kaya ko ba, pinsan? Hinawakan na ni Pipito ang kamay ni Abner. Gumiti ito ng malapad at sinabing, Mamamatay tayo ng may dangal, karangalan at pagmamahal sa bayan. Kagaya ni Senyor Pepe, sikapin mong tumingala sa kalangitan sa oras na tayo ay bumagsak na sa kalupaan. Pinsan, paubanhin mga Ginoo, ngunit ito na ang katapusan ninyo bilang antingero. Lumapit si Leonora sa dalawa, pero ang dinakma nito sa leeg ay si Pipito. Kala mo'y magtatagumpay ka dahil lamang inalisan mo ko ng isang braso? Hindi braso ang inalis ko sa inyo, senyorang aswang. Anong sinasabi mo? Hindi braso ang kailangan mo. Utak ang iyong kailangan. Biglang dumukot si Pipito sa likuran nito. Isang punyalang nanggaling doon na agad din namang itinarak ni Pipito sa dibdib ni Leonora. Nabigla ang mga kasama nitong aswang. Tila nagkaroon muli ng takot kay Pipito ang mga yon. Utak ang kailangan ng mga aswang dahil hindi kayo nagkaroon ng likas na katalinuhan. Nalagutan agad ng hininga ang pinuno ng mga aswang. Naupo naman si Pipito sa tabi ni Abner na sugatan din. Nung mga sandaling yon ay batid nilang lalapay na sila ng mga naiwang aswang. Galit na galit ang mga yon sa pagkawala ng kanilang tinuturing na ina. Kaya naman napangiti na lamang ang magpinsan dahil ang akala nila yun na talaga ang kanilang katapusan. Ngunit bago sila mawalan ng malay, dumating ang ilang miyembro ng angkan namin para sagipin sila. Napatila nila ang mga aswang at nabitbit palayo roon si Pipito at Abner. Kabanong nakaligtas silang dalawa mula sa kamay ng mga aswang at Kastila. Sa tulong ng kakilala ng angkan namin na Inchik, nakalis ang angkan namin sa bansa. Hindi man natalo nila Pipito at Abner ang Kastila, naging masaya na rin sila dahil natalo nila ang mga aswang. Ang kaso nga lang, nawala na sila ng balita sa mga kabayo nilang naging biktima ng yanggaw.
Hindi na rin kasi sila bumalik doon nang mabalitang nasakop na ng mga Kastila ang baryo. Malungkot si Pepito at Abner kahit na nakaligtas sila. Pero kalaunan, natanggap na rin nila ang katotohanan na hanggang doon lang talaga ang kaya nilang gawin sa panahon na yon. Aminado naman silang malalakas talaga ang mga Kastila. Ganun pa man, hindi naman nauwi sa wala ang kanilang ipinaglaban dahil nagawa naman nilang patayin ang aswang na may masamang balak sa buong bayan. Sa ngayon, Kabanong, patuloy pa rin naming sinasabuhay ang kabayanihan ni Lolo Salik, Lolo Pipito at Lolo Abner. Ganon din ang mga sinauna naming kamag-anak na nagligtas sa kanila. Sa bawat henerasyon, sinalin-salin ang pagbibigay pugay sa kanilang nagawa. Hindi man sila naisulat sa kasaysayan, ngunit ang mahalaga na lamang sa angkan namin ngayon ay lumaban din sila para sa kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat sa kabayanihan nyo, mga lolo ko. Ang astig nyo! Kalaban nyo na Kastila, kalaban nyo pa yung aswang. Wow! Para akong tanga nun, Kabanong, habang nakatingin sa larawan nila na nakadikit sa sala namin. Noong mga sandaling yon, pinangarap ko rin na sana balang araw magawa ko ring maipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga dayuhan at laban sa mga aswang na kampo ng kadiliman. Hanggang dito na lamang, Kabanong. Maraming salamat sa inyo at pinagpalang araw sa inyong lahat. Wakas. Hello mga ka-KB, mga kabangers, ito na naman po ang inyong Kabanong na muli na naman po nakikiusap sa inyo. Actually, di ba nga sabi ko nga sa inyo, gusto po namin na patuloy na magbigay sa inyo ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga magagandang kwento ng mga horror, mga kwentong aswang, no? May iba ho nagre-request kung pwede daw mga 4 times, 5 times po daw ako maglapag ng mga kwento. Siyempre, medyo hindi po natin kakayanin yon. Kaya ang ginawa po namin para patuloy po kayong may napapakinggan habang kayo po nagtatrabaho o nasa tindahan o nasa mga kanya-kanyang bahay, no? Kami po ay nag-i-endorse ng mga bago natin mga ka-team, yung mga kasama natin sa Team KB. And siguro po kung natatandaan nyo, tayo po ay nag-endorse nung nakaraan si Miss Lily. Yung ating Miss Lily Tagalog Horror Stories, no? Pero ang nangyari po doon, nagkaroon po ng problema yung kanyang channel. Nabug ho siya. So kahit po na mag-upload po tayo doon, madalas kahit po kayo ay nakasubscribe, hindi po kayo nanonotify. Hindi po namin alam kung bakit nagkaganon. Yun nga, sabi nga daw ay nabug ho. Kumbaga nagkaroon ng virus, parang ganon. So ngayon, nag-create po kami ng panibagong channel, Miss Lily Tales of Horror. Yun po ang ating bagong channel ni Miss Lily. So yung mga gusto pong magkaroon po ng panibagong channel na pakikinggan ng magandang channel, ito po inyo po sanang masubscribe, okay, at siyempre po makapag-comment kayo at makapag-like. So sino po ba si Miss Lily? So siya po ay ang maganda ho nito, dubber po ito, nakasama ko rin po sa dubbing at siya po ay director. At grabe po, napakadami po nitong project. So siguro po magbabanggit ako ng ilan at baka kilala nyo po, alam nyo po o nasubaybayan nyo, napanood nyo po sa TV ang mga palabas na isa po siya sa mga nagboses, no? So doon po sa Dragon Ball Z, kung familiar kayo kay Bulma na character, siya po ang nagboses noon. Sa Dragon Ball GT, siya naman po si Pan. Okay, and kung kayo po nanood ng One Piece, siya po si Usopp. Sa Doraemon naman, siya naman si Shizuka, at sa Slam Dunk, nagboses rin po siya doon, no? Isa sa mga nagboses kay Marimar. O, di ba? Kilala niyo yung Marimar. Oh! Yun, isa po siya sa nagboses doon. Sa Paloma, siya po si Paloma, yung nagbida sa Paloma. Sa Cassandra, siya rin po ang bida doon. Sa Esmeralda, siya rin po ang nagbida. Preciosa, nakasali rin siya sa Korean na Atric Cat. Okay? Siya po si Goblin sumali rin siya, kasali rin siya sa Heartstrings. Ayan. And my girlfriend is a Gumiho. Yan po yung mga nakasali siya. And syempre sa Birth of a Beauty, kasali rin siya dyan. Angel's Revenge, Temptation of Wife, sa My ID is
Gangnam Beauty. Yan po yung mga kasali siya o nagboses siya or karamihan po doon ay siya po ang bida. Kaya kung mapapansin niyo po yung boses niya pag nagnanarrate siya at pagka may mga dramatization, talagang bibidahin ang kanyang boses, no? Kaya sana po pagkatapos po nitong pakinggan itong ating kabanong na story, sana po ay magtuloy po kayo sa kanyang channel. Nandito po sa description o doon sa ating comment, no, ipipin po natin yung kanya pong link, yung bagong link po ng kanyang bagong channel. So asahan po namin ang inyong suporta, malupitang suporta. Maraming salamat po. God bless you all.